Ngayon, ang tatalakayin ko ay ang patungkol sa mga comments sa sinasabi sa sinasabi ng ating mga lapari na si Padre Darwin patungkol sa the church is the pillar, no? Foundation of truth. Kasi maraming mga tao ang nalilito sa sinasabi ni Padre Darwin na yan ay base naman sa Holy Scripture. So, kasi mababasa natin sa 1 Timoteo 3:15, no? Na, okay, basahin natin. Dito, sinasabi na malinaw, no? Na ang Iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan. Pero bakit sinasabi sa ating CCC, no? Basahin po ngayon ang sa CCC, no? Ito ang sinasabi. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang Iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So mga kapatid, napakalinaw ng Iglesia ay haligi at suhay ng katotohanan, no? Na sa English ay pillar, no? And foundation of truth. So napakalinaw ang sinasabi sa banal na aklat. Pero dahil sa CCC paragraph 86, mayroong hindi na kaintindi o mayroong nalilito, no? Mayroong din si FD, no? Na nagbigay ng comments against sa sinasabi ng ating mahal na pari na si Padre Darwin. Kasi dito sa paragraph 86, malinaw na sinasabi dito, no? Na yet this magisterium is not superior to the word of God, but is its servant. So, dahil dito, maraming nalilito, no? Maraming nalilito. Kasi ang sinasabi dito, yet this magisterium is not superior to the word of God. Na ang interpretation sa iba ay hindi ang Iglesia ang pinakataas, o hindi ang Iglesia ang mas mataas compare sa Word of God. Pero mga kapatid, walang conflict dyan, no? Kasi alam ni Padre Darwin ito. Ang sinasabi lang, ang ibig sabihin lang ni Father Darwin, mga kapatid, itong nakalagay sa ating CCC din, sa CCC 108. Kasi ito ang ibig sabihin ni Father Darwin. Okay. Sinasabi rito, sa paragraph 108, still the Christian faith is not a religion of the book. Christianity is the religion of the Word of God. So parang kung sabihin natin, mga kapatid, na mali ang sinasabi ni Father Darwin na quoted from the Bible, parang hindi natin naintindihan ang CCC 108. So yan, mga kapatid, ang dahilan bakit sinasabi dahil sinasabi sa banal na aklat, no? Intindi natin, mga kapatid, ha? Yung mga CFD na nagbigay ng negative comments sa sinasabi ni Padre Darwin. Kasi malinaw na galing sa banal na aklat ang sinasabi ni Father Darwin. Galing sa banal na aklat. Sinasabi dito na ang Iglesia ay ang haligi at suhay ng katotohanan sa 1 Timoteo 3:15. So, hindi si Father Darwin nagsasabi ng kanyang sarili lamang. Dahil ito ay batay sa nakasulat sa aklat, sa banal na aklat. Ang Word of God o Bible, mga kapatid, diyan makikita o mababasa natin ang sinasabi ni Padre Darwin. Pero dahil ating makibalikan, dahil sa sinasabi sa ating CCC 108, ito, mga kapatid, maraming nalilito. So naisip ko na mag-live ako ngayon upang matulungan ang pag-explain sa sinasabi ni Padre Darwin na hindi ang Bible ang superior kaysa simbahan. Pero kailangan natin intindihin yan, mga kapatid.
ang sinasabi ni Father Darwin, ating balikan. So, ang sinasabi ni Father, bakit sinasabi niya ni Father Darwin? Pero, wala namang mali sa sinasabi ni Father Darwin, no? Ang mga safety lang nung nagbibigay, hindi ko lang pangalanan, ha? Yung safety sa Cebu, no? Kapatid natin sa Cebu, no? Na nagbigay comments na kiritik na daw si Father Darwin. Yan ay hindi nangyari. Nag-aral yan sa ano, at saka maraming nakabatay sa CCC ang kanya itinuturo. So, ang ibig lang sabihin ni Father Darwin ay aking basahin sa CCC sa paragraph 108. Ito ang dahilan bakit sinasabi ni Father Darwin na huwag ninyong isipin na ang Biblia ay mas mataas pa kaysa simbahan. Pero mayroon yang dapat intindihan, linawin natin. So, akin basahin mga kapatid, no? Ang sinasabi sa CCC 108. Ito, kasi parang malinawan yung mga kapatid natin mga CFD na hindi nila alam bakit sinasabi ni Father Darwin o hindi nila nababasa sa CCC ang dahilan bakit sinasabi na yan ni Father Darwin. Pero hindi ibig sabihin na sinasabi ni Father Darwin na mababa ang Word of God. Hindi yan ang ibig sabihin, no? Ang sinasabi lang ni Father Darwin, yung book na ipinayag ni Father Darwin na ang simbahan ay hindi lumitaw dahil sa pagbabasa ng Biblia. So, hindi kinukumpara ni Father Darwin ang Bible at ang Iglesia. Ang kanya lang motive is bigyan linaw ang mga paniniwala ng mga Protestante na diyan lang tayo magbatay sa banal na aklat. No, hindi yan mga kapatid. Ang ibig kong sabihin na sino naman ang mag-interpret sa Bible? Kasi kailangan mag-intindi niyan. So ito ang ating basahin mga kapatid, ha? Sa 108, sa CCC 108, ito ang dahilan bakit, aking ulitin, ito ang dahilan bakit sinasabi ni Father Darwin na ang Bible is not superior to the church. So, ngunit sinasabi, magisterium is not superior to the Word of God. Aking basahin, ha? Sinasabi dito, 108, still, the Christian faith is not a religion of the law. Ito ang dahilan mga kapatid. Bakit sinasabi ni Father Darwin? Pero hindi niya ibig sabihin na mababa ang Word of God sa simbahan. Intindi natin yan mga kapatid, ang sinasabi sa CCC 106 at 86, no? So, dito sa 108, sinasabi, still the Christian faith is not a religion of the law. Kaya, nililinaw ni Father Darwin na hindi dahil sa Biblia, lilitaw ang simbahan. Ang existence sa simbahan ay hindi dahil sa Biblia. Kasi ang simbahan ay ang mga tao. So paano maging mayroon ang Bible kung walang tao? Yan mga kapatid, ang isipin natin, ha? Sa sinasabing una ang simbahan kaysa Biblia, yes. Kasi ang tanong ang tanong natin sa mga Protestante, ano ba ang una, tao o ang aklat, ang Bible? Yan. Pero hindi man nila ginagamit ang salitang ayaw man sila makinig o mag-intindi sa sinasabing sino ang una, ang simbahan ba o ang Biblia? Hindi sila, pero para wala silang masasabi pa, ang tanong, sino ang una, tao o ang Biblia? Yan. Sa 108, aking balikan, ha? Ito ang sinasabi, still the Christian faith is not a religion of the book. Ito ang dahilan bakit sinasabi ni Father Darwin. So, ang ibig sabihin ni Father Darwin sa kanyang sinasabi na ang haligi at suway na katotohanan ay ang Iglesia, hindi ang Bible. Ang ibig sabihin niya, ang being a book, mga kapatid, not being a Word of God. Because
know that the Bible is the Word of God. O yan ang sinasabi dito sa 1, sa 8:6. Now, intindi natin ang 8:6, ha? Intindi natin mabuti ang 8:6. Okay. Ito ang sinasabi. So, ito ang sinasabi, ha? Ito ang ginagamit sa ating kapatid na si Iblis sa Cebu. Hindi ko lang pangalanan, ha? Na parang inakusa na po, parang inaccuse niya sa Father Darwin na heretic dahil lang sa hindi niya pagkaintindi sa mga ano pang batayan ni Father Darwin. Ang sinasabi ni Father Darwin na ating balikan ay nakalagay sa Bible, ay galing sa Biblia. No, galing sa Biblia. So malinaw mga kapatid, ito ang ginamit niya kasi, no, na batayan sa kanyang comments na heretic na si Father Darwin. Ngunit hindi niya masyadong naintindihan. Aking balikan, ha? Yet this magisterium is not superior to the Word of God, but is its servant. Ngunit ang sinasabi dito sa banal na aklat, ha, yung Biblia mismo ang nagsasabi sa 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon at ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia na ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Si St. Paul ang nagsasabi niya. At alam naman natin na ang lahat ng sinasabi at isinulat sa Bible ay naisulat dahil sa guidance ng Holy Spirit. Dahil sa guidance ng mahal na Panginoong Diyos. So walang mali sa naisulat. Kaya kung hindi, kasi dahilan kung hindi natin intindihin ang CCC 86, parang lalabas na mali ang sinasabi ni St. Paul. Lalabas na nagkakuntadik. Kasi ang sinasabi nila, hindi mas mataas ang simbahan kaysa Bible. Pero sinasabi ng Bible mismo na siyang salita ng Diyos na ang iglesia ay ang haligi at suhay ng katotohanan. That such is the pillar and foundation of truth. So, kaya intindi natin ang ginagamit niyang CCC. Now, yet this magisterium is not superior to the Word of God, but is its servant. So, malinaw dito na ang kapangyarihan ng simbahan ay hindi mas mataas kaysa salita ng Diyos na siyang laman sa Bible. Ang ibig lang sabihin ni Father Darwin, yung sinasabi sa 108, aking balikan, ha? Yung sinasabi rito, still that Christian faith is not a religion of the book. Kaya, so, ang ibig sabihin, ang sinasabi ni Father Darwin, na ang simbahan ay ang Biblia ay hindi superior sa simbahan. Ang ibig sabihin niya, being a book, no? Being a book, not being a Word of God. Yan mga kapatid, no? Yan mga kapatid. So, walang mali, oh. Kasi ang sinasabi ni Father Darwin ay galing sa Bible. Ang hindi lang nila matanggap mga kapatid, yung sinasabi ni Father Darwin na hindi nila inintindi ng mabuti na hindi ang Bible ang superior sa simbahan. Kaya ang pag-intindi nila, yung laman being out the Word of God, yan ang pag-intindi nila. Ang sinasabi lang ni Father Darwin, being a book, na nais niya ipawating na ang simbahan ay hindi lumitaw dahil sa pagbabasa ng Bible. At dyan ay patungkol sa mga sikta, ang ibig sabihin ni Father Darwin. Hindi parang ikumpara ang banal na aklat at ang simbahan kasi yan ay isa lang. Na kung tingnan pa natin sa malalim sa instructions. Mga kapatid, ang simbahan ay katawan ng Panginoong Hesus. Ang Bible ay salita ng ating Panginoong Hesus. So ba, may hiwalay ba? May kumpara ba yung dalawa? Paano makimpara natin ang nagsalita at ang salita? Remember, ang simbahan ay ang katawan ng Panginoong Hesus.
ang salita, ang Bible ay ang salita ng Panginoong Hesus. So magkasumpaki ba ang nagsalita at ang salita? Ang sagot, hindi. Pero basahin natin mga kapatid, para sa mga beginners na, sa mga hindi pa nasyadong, pero yung mga nakatingin sa akin ngayon ay masyadong mga batid na ito sa kasulatan. No? So sa Colosas 1:18 kasi mga kapatid, dito ako sa aking Bisaya, no? Dito malaman natin na ang simbahan ay katawan ng Panginoong Hesus. Yan, dahil katawan siya ang paniniwalaan kung ang isipin natin ang mga nagtuturo dito sa mundo. So yan, no? Aking basahin sa Colosas 1:18. Ito mga kapatid ang dapat nating palaging isipin, no? Ito, Colosas 1:18. Siya ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Ang simbahan ay katawan ng Panginoong Hesus. Ang Bible ay salita ng Panginoong Hesus. So paano natin ikumpara ang nagsalita at ang salita? Hindi. Kasi kung walang katawan, walang salita, walang magsalita. Kung walang katawan, walang magsalita. Ang salita ay dahil mayroong salita dahil mayroong katawan. So bakit ikumpara natin ang simbahan at ang Bible? Yan ang isipin natin, yung mga kapatid natin, mga Katoliko, na mga Catholic Faith Defender na parang mapagusga. Ibig si Father Darwin ay isang pari. Hindi sa pagmayabang dahil ako'y may kapatid na pare, no? Ngayon ay Monsignor na, no? Vicar General na, no? Next to Bishop na. Hindi sa dahil dyan, no? Dahil ang pare ay alagad ng Diyos. At ibasahin, no? Bisaya na. Bisaya. Dito sa Bisaya rin. No? Ang pare ay alagad ng Diyos. Si Father Darwin, paano siya mag-iniritig? Kasi aktibo sa pagtuturo, pagdipinsa ng simbahan. Parang mapagusga ang iba natin mga kapatid, no? Ang pride na, no? Ano ang sinasabi rito? Ipadayag si Coaches, gimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. So yan ang isipin natin, no? So si Father Darwin, hindi lang naintindihan sa iba mga CFD na nagbigay ng comments against kanya, no? Ito ang aking balikan ko. Ito ang dahilan, still that Christian faith is not a religion of the book. Yan ang batayan ni Father Darwin sa sinasabi niya. Kasi mayroon ng mga tao, marami namang mga tao ngayon na nag-focus na sila sa Bible. No? Hindi sila nag-focus sa tao na sumusulat sa Bible o simbahan. Paano ba mapaniwalaan sa buong mundo na ang Bible ay salita ng Diyos kung wala ang tao? Ibig sabihin ang simbahan. Yan, sino ba ang magpapatutuo na ito ay Word of God? Sino ba kundi ang tao? Ibig sabihin, ang simbahan. So, yan mga kapatid, no? So, careful tayo sa ating mga pag-intindi, kasi maraming mga tao na ngayon sa mundo na ginagamit ng dyablo upang malihis sa katotohanan. Ang sinasabi ni St. Paul, ang iglesia ay ang haligi at suhay ng katotohanan. At ito ay salita ng Diyos. So, ang CCC 86 hindi nagsasabi na ang simbahan ay hindi ang suhay at haligi ng katotohanan. Yan ang dapat intindi natin, yung kapatid natin sa nagkamalisya sa kanyang mga ras na mga comments, no? Nagkamalisya. So, aking balikan, yet this magisterium is not superior to the Word of God. Kasi ito ang kanyang batayan sa kanyang pagbigay ng comments against ni Father Darwin. But is its sermon. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng simbahan ay hindi mas mataas kaysa salita ng Diyos. Yan ay tama kasi ito ay kanyang alagad.
this is only what has been handed onto it. So ang simbahan ay nagtuturo lamang kung ano ang ibinigay niya, ano ang naibigay sa kanya galing sa Bible o salita ng Diyos. So yan mga kapatid. So hindi sinasabi dito na ang simbahan hindi spiritual sa Word of God. Kasi ang tinutukoy dito ay ang kapangyarihan ng simbahan. Kasi ang simbahan, ang kapangyarihan ng simbahan ay galing sa Diyos, galing sa salita ng Diyos. So yan ang intindihin natin, ha? So ang sinasabi lang ni Father Darwin, ang ibig siyang sabihin mga kapatid, being abok. Kasi ang kanyang nililinaw yung pag-iniisip sa mga protestante na doon tayo lang sa Bible. So na itakwil nila ang simbahan o bilang tao. Yan ang mali, no? Kasi alam naman natin, basta protestante, walang katotohanan yan. Gawa sa kanilang itinutuno na galing sa simbahan. No? So, sorry sa ating mga kapatid na mga protestante, no? Sorry sa inyo. So, kasi pag protestante, walang kwenta yan. Yan ay instrumento ng Diablo upang maligaw ang katauhan ng Diyos. So, malinaw, no? Ayaw mga kapatid na naintindihan ito, no? Kasi, ito pa, no? Ito pa ang sinasabi dito, no? So, malinaw sa 105, sa CCC, God is the author of the sacred scripture. So, walang sino mang mas mataas pa sa salita ng Diyos. Wala. Kaya, intindi natin ang sinasabi sa 1 Timoteo 3:15, no? Wala, intindi natin yan. Ang sinasabi doon na ang iglesia ay ang haligi at suhay ng katotohanan. The church is the pillar and foundation of truth. Intindi natin yan mabuti. Kasi kung hindi natin yan intindihin, makakontradik ang ating pag-iisip, no? Kasi ang sinasabi sa simbahan, God is the author of the scripture. Ibig sabihin, walang sino man mas mataas pa sa Bible. Pero bakit galing din sa Bible? Ibig sabihin, God is the author of the secret scripture. And nandyan sa secret scripture na ang iglesia ay ang haligi at suway ng katotohanan. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos na ang iglesia ay ang haligi at suhay ng katotohanan. Pero bakit sinasabi sa ating sisipan nga sa 8:6 nga yet the magisterium is not superior to the word of God? So, na sinasabi naman ng Panginoon na ang iglesia na kanyang itinayo ay ang haligi at suhay ng katotohanan. So, dito mga kapatid, walang comparison. No, nagkamali lang ang iba, no? Ang pinagbigyan lang ng linaw ni Father Darwin na ang simbahan ay hindi lumitaw dahil sa pagbabasa ng Bible. Yan lang ang kanyang ibig sabihin. Kasi malinaw yung mababasa natin dito sa CCC 108. No? Malinaw. Still the church, still the Christian faith is not a religion of the book. So, yan mga kapatid, no? So, malinaw, no? Malinaw na ang ibig sabihin lang ni Father Darwin ay being a book. No? The Bible being a book. Hindi yung the Bible being the Word of God. Yan mga kapatid. No? So, because the Bible is a book. We know that the Bible is the Word of God, but that is also a book. At yan ang nililinaw, yan ang ibig sabihin ni Father Darwin. No? So, ito pa, no? Sa CCC 95, malinaw din dito, no? Na hindi natin may kumpara ang simbahan at ang Bible kasi sila ay iisa. At basahin, ha? CCC 95. It is clear, therefore, that in the supremely wise arrangement of God, yung
hamon ng mga ginawa ng Panginoong Diyos, sacred tradition, sacred scripture, and the magisterium of the church are so connected and associated that one of them cannot stand without the others. Malinaw. Na it is the will of God according to our teaching. No? It is the will of God that the sacred tradition, sacred scripture, and the magisterium. Tradition, yung hindi na isulat, no? Basahin natin mga kapatid, no? Upang, okay, basahin natin kung ano ba ang sacred tradition. Mayroon bang hindi na nakasulat sa Bible na tinuturo ng Panginoong Hesus? Ito ang basahin natin. San Juan 21:25 sa Bisaya, no? Kasi hindi pa po nakabili ng Tagalog, no? Walang panahon. Sa Matthew 21:25, ito ang San Juan 21:25, ito ang sinasabi. Daghan ba kayong mga butang, pero dito natin sa no? Dito natin, pero hindi naman ang mga Tagalog, no? Pero basahin ko ito sa Google, no? Okay. So, pero malangan naman tayo. Ano ba, madili na. So, dito na lang sa ating Bible, no? Sa Juan 21:25, sinasabi rito, daghan pa kayong mga butang na gibuhat ni Jesus o kung gisulat pa ang tanan, nagtuwa ko nga ang tibok kalibutan, dili kayo paigo nga kasudlan sa mga sulat. Ito ang sacred tradition. Now, the Bible, at masahin ang 2 Timoteo 3:16. Ito ang the Bible about ang patungkol sa Biblia. Ito ang sinasabi. 3:16 sa 2 Timoteo. Ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug matuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga tarong. Ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. That is why we believe that the Bible is the Word of God. Kasi ang author dito ay ang Diyos. Now, magisterium. Atin basahin ang San Matthew 16:19. Ito ang sinasabi. Itong tatlo magkapatid ay closely connected. Hindi ito ma-separate. Yan ang sinasabi ng ating simbahan. Ito ang sinasabi. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, authority, power in heaven. Ang imong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. So, because of that, mga kapatid, na mababasa natin sa Bible, sinasabi sa ating simbahan sa CCC number 25. Ito ang sinasabi at balikan. It is clear, therefore, that in the supremely wise arrangement of God, sacred tradition, sacred scripture, and the magisterium of the church are so connected and associated that one of them cannot stand without the others. Alam ito ni Father Darwin kasi nagbasa yan ng CCC. Pero bakit sinasabi niya na ang haligi at suway na katotohanan ay ang simbahan, ngunit ito ay nakabatay din sa salita ng Diyos. Intindi natin ha? Ang Biblia ay salita ng Diyos. At doon siya sa mga salita ng Diyos, sinasabi na ang simbahan ay ang haligi at suway ng katotohanan. So, ang ibig sabihin ni Father Darwin, mga kapatid, sa sinasabi niya about the church and the Bible, ay ang being a book of the Bible. Hindi yung being a word of God. Ayan, no? Balikan natin palagi upang maintindihan. So, being a book, ating balikan ang CCC 108. So, being a book, ha? Ito. Still, the Christian faith is not a religion of the book. So, sorry sa ating mga kapatid na ang iba ay safe din, no? Hindi nila iniisip ng mabuti bago sila magbigay ng comments, no? Parang nawala ang kanilang espiritu sa isang pare, no? So,
yan mga kapatid, no? So, ang ating ginawa ngayon ay bigyan linaw upang maintindihan natin ng mabuti, lubos o wasto ang sinasabi ni Father Darwin na the church is the pillar of truth. Kasi yan ay malinaw na nakasulat sa salita ng Diyos. Yeah. So, sa ating mga kapatid na mga protestante, kasi sinasabi nila na sa Bible lang tayo magbatay. Yan ay tama. Tama din. Pero, huwag mong itakwil ang simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus upang umaanib lang tayo sa anumang mga pundok ng religion na naitayo ng mga tao lamang. Yung mga kapatid, nung isipin natin mabuti in a strict sense, ang pundok ng mga sikta ay hindi religion. They are just an organization using the word of God to gather people in order to acquire money. Ano din ang mga kapatid? They are not religion. They are just a simple organization. But they use the word of God in order to acquire money. Mawag din na. Nabasahin natin mga kapatid ang 1 Timoteo 6:5. No? So ito ang sinasabi mga kapatid, 1 Timoteo 6:5. Walay huno nga panaglalis sa mga tao nga dili makasabot o wala na magbaton sa kamaturan. Naguna-una sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Ito po na yun. So, yung mga kapatid ninyo, mga kamag-anak ninyo na nandyan sa mga sikta, mga kapatid, ang gawin ninyo ay ipagdasal ninyo sila sa lahat ng araw. O, lahat ng araw ipagdasal ninyo sila. Kasi yung mga kapatid natin na separate sa ating simbahan, ang kanilang mga steps ay going to kill na. Parang judgment, no? Ibig sabihin na ibig kong sabihin na ang mga kapatid nating lumabas sa simbahan at tinayo ng Panginoong Hesus, ang kanilang nilalakaran ay papunta na sa impyerno. Dahil lang, ipagdasal ninyo sila. Kasi kasi kaawaan natin sila. Kasi napakaawa ang mga kaluluwa doon sa impyerno. Yan ang mga sa aparisyon ni Mama Mary, no? Yan ang sinasabi sa mga aparisyon ni Mama Mary, na ipagdasal ninyo ang mga tao kasi marami ng kaluluwa ang suffer, no? Nagtiis sa apoy na walang hanggan. So, kaya ipagdasal natin sila. Kasi, bakit sinasabi ko yan? Dahil, mababasa natin dito, mga kapatid, sa 1 Timoteo 1:18-19, na ang lahat ng mga umalis sa simbahan ay mga kaaway ng ating Panginoon Hesus. Ito ang sinasabi, no? Mga anak, doon ang katapusan sa kalibutan. Lisugin lang ng kamo ang kaaway ni Kristo. O ani ang nakaroon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa nga siguro nato nga dool na dahil ang katapusan. Kini mga tawanan, dili tinuod nga sakop sa itong pundok. Busa na mulang sila kanato. Kung tinuod pa nato silang mga kauban, magpabili unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailagayon nga sila dili kauban na to. Remember, ha? Ang umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoon Hesus ay naging kaaway na niya. At ano naman ang gagawin sa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang naging mga kaaway na siyang mga taong umalis sa kanyang simbahan? Ating basahin mga kapatid ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa isinusulat na Ebanghelyo ni San Lucas sa chapter 19 verse 27. Ito ang sinasabi: nang karon mahitungod sa akong mga kaaway na dili gusto nga ako maghari kanila, dada sila dinhi o pamatya sa akong atubangan. Sino sila? Yung mga tao umalis sa kanyang simbahan. So, ibig sabihin na sila ay maging papunta na sa impyerno. Kasi
ang sinasabi nito, dalhin sa aking harapan at patayin ninyo sila, ang ibig sabihin niyan ay sabihin ay kaluluwan, ibig sabihin na sila ay mga kaluluwa na kasi tayo ay physically mamamatay, no? Ngunit, at dahilan, ang sinasabi na natin Panginoon Diyos ay ang impyerno. Yung sinasabi niyang patayin sa aking harapan ay ang ibig sabihin niya ay ihulog sa impyerno. Ito ang sinasabi sa Revelation chapter 12 verse 14. Ito ang sinasabi. Unya gitabog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo, kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon Diyos, na dalhin sa aking harapan at patayin ninyo silang lahat. Ibig sabihin, ilaglag sa impyerno. Yan, mga kapatid.